Good news! Alam niyo bang may salary increase na ang mga kawani ng gobyerno ngayong taong 2024? Yes, tama po ang narinig niyo. Lumabas na ang Executive Order number 64 nitong August 2, 2024. Para ito sa dagdag sahod ng mga kawani ng gobyerno, kasali na ang ah, kasali ang mga guro. Lahat-lahat ng kawani ng gobyerno kasali ang mga guro. So magsisimula itong salary increase ngayong 2024 at magtatapos sa taong 2027 in 4 tranches. Welcome sa aking YouTube channel. Please watch my videos and subscribe. Click subscribe. So, ang video ko guys ay tungkol sa laman ng Executive Order number 64 na naglalaman ng pamagat ay updating the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of an additional allowance and for other purposes. Itong Executive Order number 64 ay naglalaman hindi lamang ng dagdag sahod ng lahat-lahat ng kawani ng gobyerno, kundi pati na rin ng medical allowance. So ito nakikita nyo guys, ito ang basihan ng paglalabas ng Executive Order number 64 pero syempre hindi ko na isa-isahin ang mga ito. Yan, mga presidential decree na yan, mga RA. So pupunta tayo guys sa sino nga ba ang kasali sa coverage ng Executive Order 64? Sino nga ba ang tatanggap ng salary increase o dagdag sahod ngayong 2024 hanggang 2027? Kasi itong Executive Order 64, katulad din to sa Salary Standardization Law 5 na kung saan ang dagdag sahod ng mga kawani ng gobyerno ay ibibigay sa loob ng 4 na taon. So itong Executive Order, nag-compute na ako para sa Teacher 3, 1,500 guys ang dagdag sa sahod ng mga guro. So medyo marami ang nalungkot kasi nga yung panukalang dagdag sahod ni Senator Angara ay 3,000 yun kada taon. Pero ang increase noon ay 3,000 kada taon. Pero hindi yun nasunod. Kasi dito sa Executive Order 64, kinompute ko para sa Teacher 3, 1,500 lang ang ating salary increase ng mga guro na Teacher 3. So, sino makikinabang? Ano ang coverage nitong Executive Order? Ang tatanggap ng mga sahod, ng dagdag sahod guys, para sa ngayong taon hanggang 2027 ay ang lahat ng civilian government personnel sa executive, legislative at judicial branches. Mga constitutional commissions, nagtatrabaho sa constitutional commissions and other constitutional offices, yung nagtatrabaho sa government-owned or controlled corporations na hindi sakop ng RA 10149, GOCC Governance Act of 2011, at yung EO number 150 series of 2021. Basta't hindi kasali doon na nagtatrabaho sa GOCC, sila ay kasali sa salary increase. Kasali rin sa salary increase ang nagtatrabaho sa local government units natin, LGUs, kahit ano man ang appointment status nila, regular man, contractual, casual, appointive, or elective, full-time man, or part-time ang pagtatrabaho. Ito namang salary increase ay hindi naman to nag-a-apply sa mga taong ang trabaho ay job order, contracts of service, consultancy service, contracts with no employer-employee relationship, at yung mga GOCCs na separate ang CPCS nila. Hindi sila kasali sa tatanggap ng dagdag sahod dito sa executive order. So ito guys, ang first tranche. Kasi ang executive order, ito kasi dapat ang nilalaman ng Salary Standardization Law 6. Pero dahil matagal pa yun ito na yun, ginawa na siyang EO. So sa first tranche, makikita dito kung ano ang salary grade nyo mula sa pinakamababa na salary grade 1 papuntang salary grade 33 at ang mga steps na step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nandito na ang changes sa inyong mga sahod. So para sa ngayong taong ito, ang salary grade 1, step 1, 13,530, salary grade 2, 14,372,
SG3, 15,265. SG4, 16,209. SG5, 17,205. SG6, 18,255. SG7, 19,365. SG8, 20,534. SG9, 22,219. SG10, 24,381. SG11, 28,512. So, ito yung teacher 1 sa mga guro sa gobyerno, elementary man o high school. Ang SG11, 28,512 na. Ito yung entry na sahod ng mga guro. 28,512. Ang SG12, 30,705. Ang SG13 ay 32,870. SG14 ay 35,434. SG15 ay 38,413. SG16 ay 41,616. Ang SG17 ay 45,138. Itong 18 at 19, ito na yung sahod ng master teacher at saka ng principal. So, master teacher 1 ay 18, 49,015. Pag master teacher 2, 19. SG19, 53,873. Ang SG20 ay 60,157. Ang SG21, 67,005. SG22, mga supervisor na to, 74,836. Hanggang makarating guys sa SG33. Ito yung sahod yata ng Pangulo ng Pilipinas, 28,994. So, itong ating salary increase guys, ay mag-uumpisa siya ngayong taon. Retroactive ito. Na ibig sabihin, hindi ba natin natanggap ang salary increase ngayon, mag-uumpisa to January 1, 2024. Yan ay para sa first tranche guys. Sa second tranche ay ito naman siya. So, bilang ako ay teacher 3, ang teacher 3 ay 34,421. Pagdati, step 3 ako, saka pa lang siya magiging 35,049 sa second tranche. Yan ay mangyayari guys. Ibibigay ang second tranche January 1, 2025. So, ang entry level na, ang sahod na ng teacher 1 ay 30,024. Then, ang second tranche guys ay ito. Tingnan nyo na lang kung saan salary grade kayo. Ang teacher 1 sa third tranche ay 31,705. Ang teacher 2 sa SG12, 33,947. Ang teacher 3, salary grade 13 ay 36,127. Ang third tranche guys ay ibibigay January 1, 2026. Fourth tranche ay ibibigay naman guys sa January 1, 2027. So, ang teacher 1, SG11 ay magiging 33,387 na siya. So, yun guys ang laman ng fourth tranche. So, the rates in the above updated salary schedule represent the monthly. Ito yung monthly na sahod ng regular, contractual na mga employee, appointive man or elective, full-time man or nagtatrabaho ng full-time. Ang sahod naman ng part-time, ang pagtatrabaho ay proportionate to the actual services rendered naman sila. So, ang daily wage ng casual personnel shall be computed by dividing the corresponding monthly salary rate in the above schedule by 22 working days. Kung casual na kung casual ang pagtatrabaho nyo, ang pag-compute ng sahod nyo ay di-divide yung monthly na sahod sa 22 na araw. So, the updated salary adjustment for personnel of LGUs. The updated salary schedule authorized herein for civilian government personnel may likewise be granted to personnel of LGUs. Ang mga nagtatrabaho sa, sa mga opisina ni Mayor, sa barangay, sa opisina ni Gobernador, ng mga congressman natin, ito naman ang sinasabi dito sa sahod nila. Mayroon sila dapat authorization sa respective sanggunian nila
as provided under Section 447, 458, and 468 or the Local Government Code of 1991. May compliance sila dapat sa PS limitation in the LGU budget under Sections 325 and 331 of RA number 7160. So, ang rates of pay, ang bayad sa mga nagtatrabaho sa LGU shall be determined on the basis of the class and financial capability of each LGU. Kasi ang kada city at municipality ay may iba-ibang class, naka-identified sila kung anong klaseng municipality and city. Kaya nakadepende rin sa kanilang ira, sa kanilang kita, ang magiging salary increase ng mga nagtatrabaho sa LGU. Subject to any modification that will be made pursuant to RA number 11964 or the Automatic Income Classification of Local Government Units Act and its IRR. So, sa LGUs kasi to guys, na meron, ang LGUs may fully adopt the salary schedule in Section 3, notwithstanding the above ceiling, subject to compliance with the PS limitation and budgetary authorization requirements of RA number 7160, as well as the guidelines to be issued by the DBM pursuant to Section 7, provided that the salary schedule adopted shall be uniformly applied to all positions. So, uniform dapat ang pagbibigay ng sahod sa mga LGU. Ang basic pay naman ng barangay personnel, itong barangay kapitan at ang mga sakop niya, ay in the form of honoraria. Consistent yan sa RA number 7160. The same percentage dapat sila of the salary schedule adopted by the LGU. Merong pwedeng bigyan ng year-end bonus ang barangay, nagtatrabaho sa barangay, based sa monthly honoraria as of October 31 of the year at cash gift na 5,000 pesos. Pero ang minimum year-end bonus nila na 1,000 pesos for the barangay captain and 600 pesos for other mandatory barangay officials, subject pa siya sa PS limitation. So, implementation schedule. Ulitin ko guys. The updated salary schedule in Section 3 hereof shall be implemented in national government agencies or NGAs. So, kasali tayong mga guro dyan. In 4 tranches, 4 na beses ibibigay ang sahod mula ngayong January 1, 2024. Ang ikalawang tranche ay sa January 1, 2025. Ang ikatlong tranche ay January 1, 2026. At ang ikaapat na tranche ng salary increase, ang last ay ang January 1, 2027. For covered GOCCs and LGUs, the implementation period shall not be less than 4 years, depending on their financial capabilities, provided that each tranche shall start no earlier than the dates above mentioned. GOCCs and LGUs which do not have adequate or sufficient funds shall partially implement the salary schedule authorized herein. In case of partial implementation, the same shall be at a uniform percentage across all positions for every GOCC or LGU. Retroactive application. The first tranche of implementation of the salary schedule for civilian personnel shall be effective 1 January 2024. Lahat tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, guys, kasal tayong mga guro, makakatanggap tayo ngayong taon makakatanggap tayo ng salary increase mula nitong January 1, 2024. Hindi nga lang natin sure, itong executive order ay nagsasabing effective immediately ito. Pero yun, nabasa ko sa interview kay DBM Secretary Amina Pangandaman na ibibigay ang salary increase ngayong 2024 kasama na sa January 1, 2025 na tranche. So, tingnan lang natin guys kasi nga itong executive order ay nagsasabing effective immediately. So, kung effective immediately, dapat ay may matanggap na tayong salary increase ngayong August 2024. So, tingnan na lang natin ang ating mga payslip ngayong August 2024 kung may nadagba na sahod. Basta based sa computation ko, sa Teacher 3, 1,500 ang salary increase. At ito ang mangyayari na increase sa loob ng 4 na taon, 1,500.
Tapos guys, bukod sa pagtanggap natin ng salary increase sa loob ng 4 na taon, tayong mga kawani ng gobyerno ay may matatanggap na medical allowance simula taong 2025. Ang halaga dito guys ay 7,000 kada taon. Isang maganda itong bahagi ng executive order kasi nga tayong mga kawani ng gobyerno, lalo ng mga guro, maraming pagod sa trabaho, na-stress pero hindi nakakapag pa-konsulta sa doktor, hindi nakakapagpa-check up kasi nga konti ng sahod. Ang iba nga wala nang tinatanggap na sahod dahil nalubog na sa utang. Kaya maganda tong isinali na bigyan tayo ng medical allowance na 7,000 para naman makapagpa-check up ang mga guro, ang mga kawani ng gobyerno na may masamang nararamdaman. So, itong 7,000 na medical allowance per annum, bibigay ito sa mga qualified government civilian personnel. Subsidy ito for the availment of health maintenance organization type benefits or HMO type benefits. Ang medical allowance na to guys shall be categorized under the standard allowances and benefits component of the total compensation framework embodied in JR number 4 and RA number 11466. The grant of the medical allowance shall be subject to the conditions and guidelines to be issued by the Department of Budget and Management or the GCG. So, sino-sino ang hindi pwedeng tumanggap ng medical allowance? Lahat-lahat ng government officials and employees na nakakatanggap na ng HMO-based healthcare services by virtue of special laws ay hindi na makakatanggap ng 7,000 na medical allowance. Ang mga officials at employees ng legislative and judicial branches and other offices na may fiscal autonomy ay hindi makakatanggap ng 7,000 na medical allowance. So, bukod dun sa mga nabanggit ko, kung hindi kayo kasali dun sa mga nabanggit ko, kayo ay kasali na makakatanggap ng 7,000 na medical allowance. The heads of the foregoing agencies and offices may grant a similar medical allowance to their employees or continue to procure allowable HMO plans subject to the limitations and guidelines that the DBM may issue in consultation with the offices. So, magkakaroon lang sila ng similar medical allowance, guys. Depende pa rin kasi mag-refer pa rin sila sa DBM. Exempt entities. Exempt entities refer to government employees that are not covered by the CPCS, authorized under RA 6758, governed by the CPCS, established by the GCG under RA 10149, and those authorized by law and have actually implemented their own. So, sila ang mga exempted. Yung mga may mga medical allowance na binibigay sa kanila, hindi na yun pwedeng makatanggap nitong 7,000 na medical allowance. The exempt entities shall be governed by the respective CPCS, which shall be made effective upon the recommendation of the DBM or the GCG, as the case may be and approved by the President. Applicability to certain officials, consistent with Section 6, Article 7, and Section 10, Article 6 of the Constitution, the salaries authorized herein for the President of the Philippines, Vice President of the Philippines, and members of the Congress shall take effect only after the expiration of the respective terms of the present incumbents. So, para sa mga nagtatrabaho sa matataas na posisyon, guys, sa Pangulo ng Pilipinas, sa Vice President, sa miyembro ng Kongreso, magkakaroon lang sila ng salary increase pagkatapos ng panunungkulan nila sa gobyerno. So, saan nga ba kukunin ng funding? Siyempre, may nilaanan na fund ang gobyerno dito, guys. Hindi ko na isa-isahin para tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno ay makatanggap ng ating dagdag sahod. Implementing guidelines na ang DBM ay dapat mag-issue ng guidelines para ma-implement itong specific provisions ng EO. Kaya nga, lalabas din later ang SSL6 nito kasi EO ito. Siguro lalabas pa ang SSL6 na ano. EO kasi ito, Executive Order. So, ito guys,
effectivity. This order shall take effect immediately upon publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. Pinirmahan to August 2, 2024 ni Lucas P. Bersamin, ang Executive Secretary. So sana guys, we just hope na ngayong August may dagdag sahod na tayo kasi nga ang sabi dito effective immediately. Although, paalala ko lang sa inyo guys, sabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman, retroactive ang salary increase ng mga kawani ng gobyerno. Magsisimula siya August 2024. So, na ibig sabihin, hindi pa natin may matatanggap tayong salary differential. Pag pumasok na ang salary increase, susunod na nun ang salary differential sa mga buwan na hindi natin natanggap ang ating salary increase. So, sa interview kay DBM Secretary Amina Pangandaman, sabi niya, isasabay na ang 2024 sa second tranche sa January 2025 na release ng dagdag na sahod. Sana naman ay hindi ganoon. Sana ngayong lumabas na itong executive order, dahil ang sabi ito effective immediately, sana ngayong August ay magkatanggap na tayo ng salary increase para sunod nating matanggap ang ating salary differential. Tandaan natin guys, meron tayong medical allowance na 7,000 next year mula 2025 onwards, 7,000 kada taon. At itong salary increase natin na nasa 1,500 kada taon sa loob ng 4 na taon, mag-uumpisa ito mula August 1, 2024 at January 1 to 2024 at magtatapos naman ang tranche niya sa January 1, 2027. So, sana malinaw sa inyo guys ang aking sinabi dito. Actually, medyo napagod ako. So, yan guys, ang laman ng Executive Order 64. Sa salary increase ng mga kawani ng gobyerno, kasali tayong mga guro. Thanks for watching my video guys. Please subscribe, click the notification bell, and watch my ads. Thanks for watching.